Magandang araw po, Ma'am Rain. Ang kwentong ibabahagi ko po ay hindi basta-bastang alamat o kathang-isip lang. Ito po ay isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Isang bahagi ng buhay ko na hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam ko sa sarili ko na totoong nangyari ito. Kung hindi nyo paniniwalaan, ayos lang po. Noong bata pa ako, mahilig akong magbakasyon sa lumang bahay ng aking lola sa probinsya. Ang bahay na iyon ay nasa gitna ng malawak na kakahuyan, tahimik at malayo sa kabihasnan. Sabi nila, may mga nilalang daw na nakatira sa gubat na iyon. Mga engkanto, diwata, at iba pang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pero hindi ako natakot. Para sa akin po kasi, ang lugar na iyon ang naging pangalawang tahanan ko na. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas, narinig ko ang kaluskos sa kakahuyan. Noong una, akala ko hayop lang. Ngunit nang lingunin ko ito, may nakita akong anino sa gilid ng puno. Isang figurang matangkad, nakaitim, at nakatayo lamang doon. Hindi gumagalaw. Kinabahan ako, pero hindi ako umalis. Ilang sandali pa, lumabas ang buwan mula sa ulap at sa unang pagkakataon, nakita ko siya ng malinaw. Isang lalaki. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin mukhang halimaw. Maputla ang balat niya, at ang mga mata niya ay tila isang gabi na puno ng bituin. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagsasalita, pero alam kong pinagmamasdan niya ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako natakot. Sa halip, isang malalim na awa ang naramdaman ko. Para bang may isang lihim siyang hindi niya masabi. Isang kwentong matagal nang nakakulong sa katahimikan ng kakahuyan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa lalaki sa kakahuyan. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahinang sipol ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumayo at pumasok na sa loob ng bahay, o kung dapat ko ba siyang lapitan. Pero kahit hindi siya nagsasalita, ramdam kong hindi siya isang banta. Muli kong inangat ang tingin ko sa kanya. At sa sandaling iyon, tila may dumaan na malamig na hangin sa pagitan namin. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong para bang matagal ko na siyang kilala. Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang lumangit-ngit ang lumang pintuan sa likuran ko. "Apo, ano pang ginagawa mo dyan?" Si Lola. Napalingon ako sa kanya. At sa isang iglap lang, nang bumalik ang tingin ko sa puno, ay wala na siya. Nagpalinga-linga ako. Hinanap ko ang anino niyang kanina lang ay naroon. Pero wala na talaga. Tila isa lang siyang panaginip. Isang anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. "May hinahanap ka ba?" Tanong ni Lola nang may bahid na kaba sa kanyang tinig. Umiling ako. Wala po Lola. Akala ko lang may nakita ako." Saglit akong tumingin sa kanya at napansin kong may pagbabago sa kanyang ekspresyon. Para bang may kung anong bumabagabag sa kanya. Napansin ko rin na panay ang hagod niya sa kanyang lumang rosaryo na palagi niyang suot. "Ganun ba? O sige, pumasok ka na apo at gabi na rin." Mahina niyang sabi. Hindi ko na siya kinontra. Pumasok ako sa loob at bago ko isara ang pinto, sumilip pa ako sa kakahuyan. Tahimik ang paligid. Parang walang kahit anong gumalaw doon kanina. Pero alam kong hindi ako namamalikmata. May nakita talaga ako. Kinabukasan, maagang nagising si Lola para maglinis ng bakuran. Ako naman ay nagpaiwan sa loob ng bahay. Habang binubuksan ko ang lumang aparador para maghanap ng lumang libro, isang kahon ang hindi sinasadyang nahulog. Lumang-luma na ito. Balot ng alikabok at halos natutuklap na ang takip. Binuksan ko ito
at doon ko nakita ang isang lumang litrato. Isang black and white na picture ng isang dalaga na tila nasa edad 18 hanggang 20 anyos. Ang buhok niya ay mahaba at may maaliwalas siyang ngiti sa mukha. Ngunit hindi iyon ang nakaagaw ng pansin ko. Sa tabi ng dalaga, may isang lalaking nakatayo. Matangkad ito, payat, at bagamat malabo ang mukha niya sa larawan, may kakaibang aura siyang taglay. Tinitigan kong mabuti ang litrato. Pinasadahan ng daliri ko ng imahe ng lalaki. May kung anong kilabot na dumaloy sa akin. Dahil sa kabila ng pagiging luma ng litrato, parang pamilyar sa akin ang lalaking ito. Parang siya ang nakita ko kagabi sa kakahuyan. Hinawakan ko ang lumang litrato habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Sinuri kong mabuti ang imahe ng lalaking nasa tabi ng dalaga sa larawan. Malabo man ang kanyang mukha, hindi ako maaaring magkamali. May isang bahagi ng isipan ko na nagsasabi na siya at ang lalaking nakita ko kagabi ay iisa. Napasinghap ako at napaatras ng bahagya. Pinilit kong kumalma. Pero hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko. Paanong nangyari ito? Posible bang isa lang iyong pagkakahawig? Pero ang pakiramdam ko ay tila may bahagi ng nakaraan na pilit bumabalik. Anong ginagawa mo riyan? Nagulat ako sa tinig ni Lola. Agad kong itinago ang litrato sa loob ng kahon at nilingon siya. Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto. Hawak ang isang basket ng gulay mula sa hardin. Pero hindi ko pinalampas ang pagbabago sa kanyang mukha nang makita niya ang kahon na nasa tabi ko. Ano po itong kahon, Lola? Tanong ko habang muling binuksan ito. Saglit siyang natahimik. Parang pinag-iisipan kung sasagutin niya ako o hindi. Lumapit siya sa akin at marahang kinuha ang kahon. Pagkatapos ay maingat na isinara ito. Mga lumang alaala, apo. Mga bagay na hindi na dapat pang balikan. Pero alam kong may tinatago siya. At sa kabila ng kaba, naramdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Lola, sino po itong lalaking nasa litrato? Napahinga siya ng malalim. Isang taong minsang naging mahalaga sa aming pamilya. Mula sa tono ng kanyang boses, parang gusto niya nang tapusin ang usapan, pero hindi ako sumuko. At siya po ba ang lalaking nakita ko kagabi sa kakahuyan? Diretsong tanong ko. Halatang nagulat siya. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ilang saglit siyang hindi sumagot. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang gusto niyang sabihin. May nakita kang lalaki? Mahina niyang tanong. Tumango ako. Opo, Lola. Sa tabi ng puno sa likod ng bahay. Hindi siya nagsalita. Pero pakiramdam ko, matagal na siyang naroon. Muling bumigat ang tingin ni Lola. Dahan-dahan siyang naupo sa lumang silya sa tabi ng kama at saglit na napatingin sa bintana. Matagal na ang panahon na lumipas. Pero tumigil siya at napailing. Akala ko'y hindi na siya babalik. Napakunot ang noo ko. Lola, sino po ba talaga siya? Muli siyang tumingin sa akin. Pero sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang mga mata. Ang lalaking nakita mo kagabi, apo. Hindi siya basta tao. Nanlamig ang katawan ko sa narinig ko. Isa siyang engkanto. At kung tama ang hinala ko, bumalik siya dahil sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang narinig ko. Parang imposible. Pero sa loob-loob ko, may bahagi sa isipan ko na nagsasabing totoo ang lahat. Ang lalaking nakita ko kagabi ay hindi isang ordinaryong tao.
Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang may marinig kaming kaluskos sa labas. Mabilis akong lumapit sa bintana. Hinawi ang kurtina at sumilip. Doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya sa lilim ng punong nara sa likod ng bahay. Nakatingin ng diretso sa akin. Hindi siya gumagalaw. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ramdam kong may nais siyang iparating. Napatingin ako kay Lola. Sa halip na takot, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kailangan mo siyang iwasan, apo. Kapag nakipag-ugnayan ka sa isang engkanto, mahirap nang makaalis. Mariin niyang sabi. Pero paano ko siya iiwasan? Kung sa unang pagkakataon sa buhay ko, ay nakaramdam ako ng koneksyon sa isang tao o nilalang na hindi ko lubusang kilala. Hindi ko alam kung ano humatak sa akin. Pero bago ko pa namalayan, binuksan ko na ang pinto at marahang lumabas. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. At sa unang pagkakataon, isang matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Tinignan ko siya. At sa kabila ng malamig niyang presensya, ramdam kong hindi siya nilalang na dapat katakutan. Sino ka? Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot. Pero sa saglit na pagtititigan namin, naramdaman kong may isang bagay siyang gustong ipaalam. Pinagmasdan ko siya ng mas mabuti. Malamlam ang kanyang mga mata. Hindi gaya ng isang taong buhay at masigla. May kung anong lungkot na nakapaloob doon. Isang uri ng lungkot na parang matagal nang nakatago. Muli akong lumunok bago ko muling subukang magtanong. Sino ka? Hindi ko inaasahan ang kanyang gagawin. Hindi siya nagsalita. Pero dahan-dahan siyang nag-abot ng kamay sa akin. Hindi upang hawakan ako, kundi upang ipakita ang isang bagay sa kanyang palad. Isang luma at kupas na kwintas. Napakurap ako. Pamilyar sa akin ang kwintas na iyon. Hindi ko man natatandaan kung saan ko ito nakita. Pero may kung anong kirot sa loob ng dibdib ko nang makita ko ito sa kanyang kamay. Muli akong nagtanong. Ano yan? Wala pa rin siyang sagot. Bago pa ako makapagsalita ulit, may naramdaman akong malamig na hangin sa paligid. Sa gilid ng paningin ko, natanaw ko si Lola na nakamasid mula sa may pintuan. At sa kanyang mukha, ay isang ekspresyong hindi ko pa nakitang ipinakita niya noon. Takot. Pumasok ka na, apo. Aniya, pero sa boses niya ay ramdam ko ang kaba. Muli akong tumingin sa lalaking nasa harapan ko. Hindi pa rin siya gumagalaw. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang gusto niyang sabihin na huwag akong matakot. Pero paano akong hindi matatakot kung hindi ko naman lubos na naiintindihan kung anong nangyayari? Dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko patungo sa kwintas na hawak niya. Nang magdikit ang dulo ng daliri ko sa palad niya, isang malamig na sensasyon ang bumalot sa akin. Para bang sandaling tumigil ang oras. At noon, sa isang iglap, bumalik sa akin ang isang alaala na hindi ko alam kung akin. Madilim ang paligid, pero may liwanag na nagmumula sa buwan. Nasa ilalim ako ng punong nara at sa harapan ko ay isang pamilyar na figura. Huwag mo akong kalimutan. Mahina niyang sabi. Hindi ko makita ang kanyang mukha, pero rinig ko ang lungkot sa kanyang boses. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang isang bagay sa palad ko. Isang kwintas. Ang parehong kwintas na hawak niya ngayon. Pagkagising ko sa alaala, bumalik ako sa kasalukuyan. Nakahawak pa rin ako sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, isang bahagi ng puso ko ang nagsabi ng isang bagay na hindi ko lubos maipaliwanag. Kilalang kilala ko siya.
Pero paano? Bago pa ako makapag-isip ng sagot, bigla siyang napaatras. Ang kanyang mukha, na noon ay tahimik lang, ay biglang nagpakita ng sakit. Ganoon din ang naramdaman ko. Isang matinding kirot sa dibdib. Isang pakaramdam na para bang may kung anong pilit na pinupunit sa pagitan namin. Tama na! Napalingon ako kay Lola, na ngayon ay nakatayo sa hagdan. Hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Halos nanginginig ang boses niya nang muli siyang magsalita. Huwag mo nang balikan ang nakaraan, Apo. May dahilan kung bakit siya nawala. Napatingin ako sa kanya. Saka bumalik ang tingin ko sa lalaking nasa harapan ko. Ngunit paglingon ko, wala na siya. Para bang isang anino lang siya na nilamon muli ng dilim ng gabi. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong inaalala ang alaala na bumalik sa akin. Pamilyar sa akin ang lalaking iyon. At ang kwintas na iyon, sigurado akong may malalim na kahulugan ito. Kinaumagahan, hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin si Lola. Alam niyo po kung sino siya, hindi po ba? Tahimik lang si Lola habang inihahanda ang agahan. Pero kahit hindi siya sumagot, alam kong may tinatago siya. Lumapit ako sa kanya. Nagmamakaawa ang mga mata. Lola, sino po siya? Nagbuntong hininga siya at tumingin sa akin ng matagal. At sa unang pagkakataon, binitawan niya ang isang sagot na kailanman ay hindi ko inakalang maririnig ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naririto. Nanlaki ang mga mata ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Napatingin siya sa lumang kahon na nakatago sa itaas ng aparador. Pagkatapos, muling bumalik ang tingin niya sa akin. May lungkot sa kanyang mga mata. Matagal na kayong magkakilala, Apo. Muli akong nanlamig. Paano? Anong ibig sabihin ni Lola? Hindi ako agad nakapagsalita. Pakaramdam ko ay natuyuan ako ng lalamunan habang nakatitig kay Lola. Sa kanyang mukha, kita ang bigat ng kanyang damdamin. Parang ayaw niyang ikwento pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang umupo sa lumang upuan sa tabi ng hapagkainan at tinitigan ako ng matagal. Kailan mo siya unang nakita? Tanong niya. Mahinang-mahina ang boses. Nitong isang gabi lang po. Sagot ko, pilit na nilalabanan ng kaba. Pero Lola, may kakaiba po eh. Parang hindi lang to ang unang beses na nakita ko siya. Nung hinawakan ko yung kwintas, may biglang bumalik sa akin. Isang alaala. Pero hindi ako sigurado kung akin yun. Saglit siyang pumikit. Parang hinihintay na marinig iyon. Dahil hindi mo na matandaan. Dahil matagal na siyang nawala sa buhay mo. Napalunok ako. Paano po? Hindi agad sumagot si Lola. Sa halip, marahan niyang inabot ang lumang kahon na inilapag niya sa mesa kanina. Binuksan niya ito at inilabas ang lumang litrato. Ang parehong picture na nakita ko kahapon. Tumingin siya sa akin bago ipinatong yon sa harapan ko. Apo, ang lalaking nakita mo, hindi siya bago sa buhay mo. Inayos niya ang larawan, saka itinuro ang babaeng nasa litrato. Ang babaeng ito, ikaw ito noong bata ka pa. Napatitig ako sa larawan. Pilit inaarok ang kahulugan ng sinabi niya. Pero imposible. Hindi po yan pwede, Lola. Kung ako nga to, bakit hindi ko maalala? Bakit parang ngayon ko lang siya nakilala? Malalim siyang bumuntong hininga. Dahil may isang pangyayari na pinilit naming burahin sa alaala mo para protektahan ka.
Parang nagdilim ang paningin ko sa narinig ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Muli siyang tumingin sa akin. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang mga mata. Apo, noong bata ka pa, may isang engkanto na nagligtas sa iyo. Hindi ko alam kung ilang minuto akong hindi nakapagsalita. Ang dami kong gustong itanong pero parang hindi lumalabas ang boses ko. Noong bata ako, may isang engkanto na nagligtas sa akin. Napalunok ako. Paano po? Inayos ni Lola ang sarili niya sa pagkakaupo bago muling nagsalita. Noong mga 6 na taong gulang ka pa lang, mahilig kang tumakbo sa kakahuyan sa likod ng bahay. Kahit ilang beses kitang sinabihan na wag doon, matigas ang ulo mo. Isang araw, hindi ka na namin mahanap. Maghapon kitang hinanap kasama ang ilan nating mga kapitbahay. Pero hindi ka namin makita. Hanggang sa sumapit ang gabi. Tumigil siya saglit. Parang binabalikan ng sakit ng panahong iyon. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Pero noong bumalik ako sa may punong nara, doon kita nakita. Mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno. Para bang walang nangyari. Pero may kasama kang isang batang lalaki. Kumirot ang dibdib ko. Hindi siya gaya ng ordinaryong bata, apo. Matangkad siya para sa edad niya. Payat at maputla ang balat. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan, ang mata niya, apo. Hindi siya tao. Nang marinig ko iyon, biglang bumalik sa isipan ko ang lalaking nakita ko sa kakahuyan. Ang matalim niyang titig, ang lungkot sa kanyang mukha. Siya ang tinutukoy ni Lola. Ako ang unang nakatagpo sa kanya. Pero, bakit hindi ko maalala? Dinala ka niya pabalik sa amin. Pero hindi siya nagsalita, ni hindi niya ako tinignan. Inalapag ka lang niya sa lupa, saka siya tumayo sa tabi mo. Alam kong hindi siya tao, apo. May kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya. Nang mga sandaling iyon, alam kong isang engkanto ang tumawid sa mundo natin. At ikaw ang dahilan. Humigpit ang hawak ko sa mesa. Ano pong nangyari pagkatapos? Muli siyang bumuntong hininga. Sinubukan ko siyang kausapin. Tinanong ko kung sino siya, kung ano ang gusto niya sa'yo. Pero hindi siya nagsalita. Ang ginawa lang niya ay iniabot sa akin ang kwintas na iyon. Napatingin ako sa kwintas na hawak ko kanina. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng ginawa niyang iyon. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi siya basta umalis. Ilang araw siyang nanatili sa paligid ng bahay. Pinagmamasdan ka. Tahimik na nagbabantay. Para bang may mga pangakong hindi niya kayang bitiwan. Huminto si Lola. Nilingon niya ako, pero hindi pa rin niya ako tinignan ng diretso. Mahalaga ka sa kanya, apo. Nanginginig ang kamay ko. Ano pong nangyari? Bakit ko po siya nakalimutan? Tumahimik si Lola. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng sagot niya. Nalaman ng isang albularyo ang tungkol sa kanya. At sinabi niyang delikado ang pagkakaibigan ninyo. Hindi pwedeng manatili sa mundo natin ang isang engkanto. Lalo na kung may espesyal siyang ugnayan sa isang mortal. Naramdaman kong may kung anong bumara sa lalamunan ko. Kaya po, pinaalis ninyo siya? Mahina siyang tumango. At upang hindi ka na bumalik sa kanya, tinulungan akong burahin ang mga alaala mo tungkol sa kanya. Napapikit ako. Kaya pala may isang bahagi ng isipan ko na nagsasabing kilala ko siya. Dahil totoo. Dahil minsan na siyang naging bahagi ng buhay ko.
At ngayon, bumalik siya. Para sa akin. Halos hindi ko na marinig ang sumunod na sinabi ni Lola. Dahil sa isipan ko, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik. Kung bumalik siya ngayon, ano ang dahilan? Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Lola. Na minsan ko nang nakilala ang engkantong iyon. Na minsan na niya akong iniligtas. Na may mga alaala akong pilit na binura para lang hindi ko siya maalala. Pero ngayon, narito na siya ulit. At alam kong hindi siya basta nagpakita ng walang dahilan. Hindi ko napansin ang paglipas ng oras. Pagkatapos kong paglaruan ng pagkain sa plato, nagpaalam akong mauuna ng matulog. Pero sa totoo lang, hindi ko gustong matulog. Gusto kong malaman kung babalik siya ngayong gabi. Pagpasok sa kwarto, dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Hinawi ko ang kortina. Pilit inaaninag ang madilim na kakahuyan sa labas. Tahimik ang paligid. Walang kahit anong gumagalaw. Pero ramdam ko siya. Nandyan siya. Isang bahagi ng sarili ko ang nagsasabing dapat ko siyang layuan. Alam kong hindi simpleng nilalang ang engkanto. At kung totoong may koneksyon kami, may dahilan kung bakit pinilit akong kalimutan siya noon. Pero mas malakas ang bahagi ng puso ko na nagsasabing kailangan ko siyang makita. Bago pa ako makapag-isip ng mas maayos, natagpuan ko na ang sarili kong lumabas ng bahay. Walang suot na tsinelas. Tahimik akong naglakad sa malamig na sahig na veranda bago dahan-dahang lumapit sa kakahuyan. Hangin lang ang naririnig ko. Pero sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may kung anong iniriyang bumabalot sa paligid. Para bang may isang hindi nakikitang pwersa na naghihintay sa akin. Huminto ako sa tapat ng punong nara. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap siya. Tahimik. Walang kahit anong tunog maliban sa mahihinang huni ng kuliglig. Naramdaman ko may isang pares ng matang nakatingin sa akin. At nung lumingon ako, nandoon siya. Nakatayo siya sa di kalayuan. Sa lilim ng isa pang puno. Hindi siya gumagalaw. Tahimik lang siyang nakamasid. Katulad ng una naming pagkikita. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako sa kanya, lalo kong napapansin ang kanyang anyo. Hindi siya nagbago. Ang kanyang buhok ay mahaba, bahagyang magulo, at ang kanyang balat ay maputlang maputla. Halos parang galing sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata, ganoon pa rin. May lungkot, may lalim, may lihim na hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Huminto ako sa harapan niya. Isang dangkal lang ang pagitan namin. Tumingala ako para salubungin ang tingin niya. Bakit ka bumalik? Alam kong hindi siya nagsasalita. Pero alam ko ring may paraan para maintindihan ko ang sagot niya. Saglit siyang tumingin sa akin. Saka marahang itinaas ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, muli kong nakita ang kwintas. Ang parehong kwintas na sinabi ni Lola na iniwan niya para sa akin noon. At sa pagkakataong ito, imbis na ipakita lang ito sa akin, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko, marahang inilagay ang kwintas sa palad ko. Malamig ang kanyang balat, pero sa sandaling iyon, ramdam kong hindi siya isang estranghero. Hinayaan kong dumapo sa akin ang bigat ng ginawa niya. Pinagmasdan ko ang kwintas sa kamay ko. Saka muling tumingin sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Sa unang pagkakataon, gumalaw ang labi niya. Hindi pa rin siya nagsalita, pero sa kanyang mga mata, ramdam ko ang isang matagal nang pinipigilang damdamin. At noon ko naintindihan. Bumalik siya hindi lang dahil gusto niyang maalala ko siya. Bumalik siya dahil may isang bagay siyang hindi pa natatapos. May isang pangakong hindi niya kailanman nakalimutang tuparin. Hindi ko pa alam kung ano iyon.
Pero sa gabing yun, alam kong hindi ako tatakbo palayo. Ano man ang dahilan ng pagbalik niya, kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Muling dumaan ang malamig na hangin sa pagitan namin. Hindi siya gumalaw. Hindi rin ako. Para kaming dalawang nilalang na itinakdang magkita sa tamang panahon. Muli, dahan-dahan kong hinigpitan ang hawak sa kwintas. Pilit kong inalala ang kahulugan nito. Kung bakit sa lahat ng bagay, ito ang iniwan niya para sa akin noon. Tumitig siya sa akin. Marahang kumilos at dahang-dahang itinapat ang kanyang palad sa noo ko. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Maliit pa lang ako noon, 6 na taong gulang. Mahilig akong maglaro sa kakahuyan kahit ilang beses na akong pinagbawalan ni Lola. Isang araw, may narinig akong mahihinang iyak mula sa ilalim ng puno ng nara. Noong una, akala ko ay hayop lang. Pero nang lumapit ako, nakita ko siya. Isang batang mukhang hindi tao. Payat siya, nakasuot ng lumang damit, at ang buhok niya ay mahaba at magulo. May sugat ang kanyang braso. At sa kanyang mukha, bakas ang sakit at takot. Pero hindi ako natakot. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti. "Ayos ka lang?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero nang makita niyang hindi ako natatakot sa kanya, unti-unting lumuwag ang kanyang ekspresyon. Ako ang unang taong lumapit sa kanya nang walang pangamba. At mula noon, hindi na niya ako iniwanan. "Pinrotektahan mo ako." Pabalik sa kasalukuyan, isang luha ang kusang pumatak sa pisngi ko. Nang maunawaan ko na ang lahat, hindi lang siya basta isang engkanto na minsan kong nakilala. Siya ang matalik kong kaibigan noong bata pa ako. Siya ang nagligtas sa akin noong nawala ako sa kagubatan. At siya ang nilalang na matagal nang naghihintay na maalala ko siya. Kahit lumipas ang maraming taon, kahit na pinilit akong kalimutan siya, bumalik pa rin siya. Para tuparin ang pangakong binitawan niya noon. Tinignan ko siya. Ang lalaking minsang naging anino sa buhay ko. "Ako ba ang dahilan kung bakit hindi ka umalis?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero sa paraan ng pagtitig niya sa akin, alam ko na ang sagot. Muli kong tinignan ang kwintas na iniwan niya noon. Noon lang ako napangiti. Dahil sa wakas, naintindihan ko na. Hindi niya ako kailanman iniwan. Kahit noong hindi ko na siya naaalala. Palagi siyang nasa paligid. Tahimik na nagbabantay. Pero ngayong naalala ko na siya, hindi ko na siya pababayaan. Inabot ko ang kamay ko sa kanya. "Kung hindi ka na mawawala, hindi na rin ako mawawala." Nagtagal ang titig niya sa akin, bago niya dahan-dahang inabot ang kamay ko. At sa sandaling nagdikit ang mga palad namin, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa paligid. Isang katiyakan na sa wakas, ang matagal nang natapos ay may bagong simula. Lumipas ang maraming taon, nanatili ako sa lumang bahay ng lola ko. At sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi na ako muling nag-iisa. Sa tuwing tinitignan ko ang kakahuyan, alam kong nandoon siya. At sa tuwing lalabas ako sa gabi, palagi siyang naghihintay sa ilalim ng punong nara. Katulad noong una kaming nagkita. At sa huli, natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat nang alam mong may isang nilalang na hindi ka kailanman iiwan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe.
Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig sa mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.